tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Ano naman ang masama kung pupunta ako sa bahay ni Inay? Magulang mo naman yun. Anong masama? Tinatanong mo pa. Pwes, masama dahil sa tuwing kausap mo ang nanay mo, ay inaaway mo ko. Paano? Kasi naniniwala ka sa isinusumbong ng inay mo, kahit hindi naman totoo. Isa pa, hindi ba't nangako ka sa akin na hindi ka napupunta sa kanila? Oh, bakit pumunta ka ngayon? Nangako lamang ako para umuwi ka lang. Ah, ganun. Para lamang pala ako umuwi. Kung ganun, niloko mo ko. Pwes, magsama kayong mag-ina. Tita, ano ka ba? Parang kang bata. Naging imposible ka na. Pwede ba namang hindi ko lapitan ang inay? Magulang ko yun. Pwes, mamili ka. Ako o ang inay mo? Ano? Pinamimili mo ba ako sa inyong dalawa ng inay? Oo, mamili ka. Ako o ang inay mo? Okay. Gagawin ko na yung sinasabi mo. Umuwi ka lang sa bahay ngayon. Mangako ka muna. Oo, nangangako ako. Hindi na ako pupunta pa sa bahay ni Inay. Hindi na. Ano? Pinamili mo si Hil kung sino sa inyong dalawa ng inay niya ang pipiliin niya? Oo, At? Nabili nga ba? syempre. Pinamili ko nga siya eh. Sino naman ang pinili? Syempre, ako. Sabi ko sa iyo mahal na mahal ako ng asawa ko. At takot yun na iwanan ko. O ano, nakapag-desisyon ka na ba? Sasama ka ba sa akin sa Australia? Kung sakasakali ba magtatagal tayo doon? Ikaw ang mag-desisyon dahil kung ako ang mag-desisyon, natural. Gusto ko na magtagal ka doon. Oh, sige. Pero wala akong gagastusin. Wala kang problemahin, Nani. Sagot kong lahat. Ikaw ang inaalala ko eh. Paano mo gagawin ang pagsama mo sa akin? Andiyan naman yung asawa mo, mga anak mo. Akong bahala. Basta ipangako mo sa akin na hindi ko pagsisisihan ang pagsama ko sa iyo. Nangangako ko sa iyo dahil mahal na mahal kita. At nasisiguro kong magiging maligaya ka. Mahal ko ang asawa ko, Inay. Mahal. Inaabuso ka na nga ng asawa mo eh. Pinagtatakpan mo pa. Ang mabuti pa eh, maupo ka na dyan sa lamesa at ipaghahanda kita ng pagkain mo. Sige, maupo ka na dyan. Sinasabi ko na nga ba pinagchichismisan na nga ninyo ako sa mismong pamamahay ko pa. Teka muna, magpapaliwanag ako. Alis na ako, anak. Huwag kayong umalis, inay. Pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Ang hirap kasi sa inyo. May mga apo na kayo, ay hindi niyo pa rin maiwan-iwan itong anak niyo dahil lagi kayong nasa likuran niya. At siya ang bilabod ninyong anak. Sige, dito na kayo tumira sa bahay. Magsama kayong mag-ina. Ay, naku. Imposible ka na talaga. Sayang lang ang laway ko sa pakikipagdiskusyon ko sa iyo.
At lalong sayang ang oras ko sa'yo. Huwag kayong mag-alala, inay. Dahil matutupad na ang hiling ninyong mawala ako sa buhay ng anak niyo. Anong ibig mong sabihin, Lita? Dangan rin namang na mahal ka ng ina mo. At kasiyahan niyang laging pakialaman ng buhay mo. Magsawa na siya mula ngayon dahil iiwanan na kita. Ano po? Isang linggo na pong hindi pumupunta sa bahay ninyo si Hit. Bakit po? Kaya nga ako nandito eh. Baka ka ako may nababanggit sa'yo na may tampo sa akin yung anak ko. Tita, kung kayo nga po na inay niya na 10 metro lang ang layo ng bahay niyo sa kanya di kayo magawang bisitahin. Ako pa kaya na 50 metro ang layo ng bahay sa kanya. Bakit po ba? Pinagalitan niyo ho ba? Hindi naman. Maganda pa nga ang pag-uusap namin nung isang araw eh. Kaya lang, ay ano po? umalis kasi si Lita. Nadala-dala ang mga damit niya. Ano ho? Oo. At sa tono ng mga pananalita ni Lita, ako pa ang sinisi niya kung bakit siya umalis. Kaya naisip ko ngayon, baka may tampo ang anak ko sa akin. Dahil lumalabas na ako ang dahilan ng pag-iwan ng kanyang asawa sa kanya. Hayaan niyo na lang muna siya. At pag nagpunta siya dito, ay kakausapin ko po ng masinsinan. Oh, Hil! Narinig ko ulit. Nangisturbo sa'yo. Halika, pumasok ka. Salamat. Teka, lasing ka ba? Hindi, pero nakainom lang. Alam ko naman ang ginagawa ko. Kaya lamang ako uminom dahil masama sa ang loob ko eh. Masamang loob ko. Anong kasalanan ko? Teka, kanino masama ang loob mo? Sa inay mo? Wala akong sama ng loob sa inay ko. Alam ko kung gaano niya ako kamahal. Kung ganun, bakit ka naglasing? Dahil iniwan na ako ni Lita. Ginawa ko ng lahat para lumigay siya. Ako na lamang laging nagpapagumpaba. Kahit na mali siya, ako pa rin ang sumusuyo sa kanya para lang maayos kami. At hindi masira ang aming relasyon at pagsasama. Pero iniwan pa rin niya ako. Bakit? Sana ko nagkulang. Bakit hindi mo siya puntahan ulit sa bahay ng kanyang mamagulang? Baka nagpapalipas lamang ng sama ng loob yun. At babalik din sa mga susunod na araw. Hindi na yun babalik. Dahil sumama na siya sa ibang lalaki. Ano? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oho. Kaya pala nitong mga nakaraang mga araw hindi ko siya nakikita. Sumama na pala siya sa iba. Kanino mo naman nalaman yan? Kay Hil po mismo. Bakit? Hindi ho ba nababanggit sa inyo? Hindi nga siya nagpupunta sa bahay eh.
Kaya nga naisip ko baka ako ang iniisip nilang dahilan. Kaya Tita, walang sama ng loob sa inyo si Hil. Ni Tampo ay wala. At kaya siguro hindi siya pumupunta sa inyo. Dahil umiiwas siya na baka uungkatin na naman ninyo ang tungkol kay Lita. Na ayaw na niyang pag-usapan. bakit naman ayaw niyang pag-usapan Mahal na mahal niya ang babaeng yun. Dahil nga po, labis itong nasaktan. Kaya ayaw niyang nababanggit si Lita. At lalo lamang siyang masasaktan at nalulungkot. Ewan ko ba kung ano ang pwede kong maramdaman. Natutuwa ako dahil yung inasam-asam kong umalis na ang babaeng yon ay natupad na. Wala na siya. Hindi ko na siya makikita pa. Wala lang sisira pa ng araw ko. Wala na akong kinaiinasan na babae dahil sa pang-aabuso nito sa anak ko. Pero sa kabilang banda nalulungkot din ako at nasasaktan dahil sa nakikita kong kalagayan ng aking anak na habang lugmok ang anak ko sa kalungkutan, siya namang nagpapakasaya sa piling ng iba. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Nariyan ka pala. Kumain ka na ba? Hindi pa ho, inay. Ano? Hindi ka pa kumakain ng almusal? Alas 8 na. Okay lang. Sabado naman po ngayon Wala akong trabaho. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol po sa inay. Tungkol sa iyo at sa asawa mo. Inay, may pupuntan pa pala ako. Sige bot, maliligo pa ako. Ayaw ngang pag-usapan ng anak ko ang tungkol sa asawa niya. Kawawa naman ang anak ko. Ginawa niya ang lahat para manatili sa piling niya. Ang babaeng yon. Pero iniwan pa rin siya. Huwag na huwag kang magpapakita pa dito, Lita. Dahil ako ang makakaharap mo. Oh, gabing-gabi na. Naririto ka pa rin sa veranda. May problema ba? Wala naman. Naisip ko lang na darating pa palang ganitong pagkakataon. Ang magiging mapayapa at masaya ako sa buhay. Walang pangamba at masaya lahat. At bakit mo naman nasabi yan, Aber? Kasi akala ko, hindi na ako makakabangon pa mula sa aking pagkakadapa. Kaya tinanggap ko na ang kapalarang yon. Siguro, kapalaran ko ang mabuhay ng malungkot. Kaya kahit mahirap, ay pinili kong buuin ang relasyon namin ni Lita para lamang hindi maapekto ng mga bata. Pero, Mahal mo pa rin ba si Lita? ilang beses akong pinagtulakan ni inay na ligawan ka at pakasalan ng mga panahong lumog ako para daw madamayan mo ako sa aking pag-iisa at pangungulila. Pero tumanggi ako. Hindi dahil ayaw ko sa'yo, kundi binigyan daan ko ang aking pagdadalamhati para pag wala na ang pagdadalamhating yun, nangangahulugan na wala na rin ang pag-ibig na yun kay Lita. Pag-ibig na napakadalisay pero sa wala lamang pala mapupunta. Nanghihinaan ka ba sa pagkawala ni Lita? Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Pero sa maniwala ka sa hindi ko pinaghihinayangan ang pagkawala ni Lita. Kaya nga,
Naisip ko ng mga panahong yon na pagganap ng wala ng pag-ibig na yon ni Anino ni Lita ay hindi ko na pag-aaksaya ng panahon na tignan. Kung ganun, ay galit ka sa kanya. Hindi na. Ang tama lang sigurong sabihin ay ayoko nang maalala pa ang mapait na bahagi ng aking buhay. Anong nangyayari? Bakit nag-impake ang mga bag ko? Oh, Lita. Gising ka na pala. Bakit naka-impake ang mga bag ko? Sinong nag-impake? Ako, Ikaw? Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? gaya ng sinabi ko sa'yo noon, kung ako lang masusunod, gusto kong manatili ka sa piling ko, pero Pero, ano? kailangan mo lang umuwi sa Makalawa. Mag-i-expire ng validity ng visa mo. Ano? Oo. Tourist visa lang yung gamit mo. Kaya kailangan umuwi ka na sa Pilipinas. Bakit may mga ibang tourist visa din ang gamit pero nagtataga dito sa Australia? Kasi pinaparenew nila. Oh, pwede naman palang mag-renew Bakit hindi mo pinarenew? Hindi basta-basta ang pagpaparenew ng visa. Dahil kailangan ng pera at wala akong perang pang-renew. Ano? Dalawang taon din pala akong wala dito. 2 taong patago-tago sa Australia. Dahil expired na ang tourist visa ko na hindi inasikaso ni Marlo. Kung wala lamang ang mga kapwa ko Pinay na tumulong sa akin, baka hindi ako nakapagtrabaho ng palihim. Naririto na pala ako sa bahay. Para! Napinturahan ang bahay. Hindi ko agad nakilala. Teka, tiyak, matuto si Hill sa pagbabalik kong ito. Alam ko, muli akong tatanggapin at yayakapin. Naririto na ako sa pintuan. Bubuksan ko na. Lita, naririto ka na pala. Kailan ka pa dumating galing Australia? Naligaw ka yata. Anong ginagawa ng Amanda na yan dito sa bahay? Nakalimutan ko palang ipakilala sa'yo ang bago kong asawa, si Amanda. Napakalaking pasasalamat ko kay Amanda. Kasi siya ang sumalo ng lahat ng pangangailangan ko na hindi mo kailan na naibigay. Dahil sarili mo lamang iniisip mo. Magbabago na ako. Bumalik ka lamang sa akin. Mamahalin kita. Aalagaan kita, Hill. Ngayon pa, na mayroon ng Amanda na tunay nagmamahal sa akin. Mabuti pa, bumalik ka na sa lalaki mo. At siya ang mahalin mo talaga. Total, marami naman siyang pera, hindi ba? Patawarin mo ko, Hill. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Pakiusap, bumalik ka sa akin, Hill. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Matutong pahalagahan ang pagmamahal ng asawa at huwag itong abusuhin. Dahil kahit gaano kakamahal ng isang tao ay magsasawa at magsasawa rin. At kailangan
respetuhin din ang mga biyanan dahil hindi rin makakaila na ipagtatanggol ng asawa ang kanyang ina na pinagkakautangan ng kanyang buhay. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lang.